doing here? Gulat kong tanong dito. I came here to ask you, why did you leave that night without telling me? Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-aalala sa'yo? Akala ko kung napano ka na. I even went to police station to ask for your assistance. Kunot ang noong tura nito. Tumaas naman ang aking kilay dahil sa tono ng pananalita nito. Para bang naging kasalanan ko pa na pinili kong iiwas ang sarili ko upang hindi na muling masaktan. I got bored. That's why I decided to go back alone. Baka kasing matatagalan ka pa. Kibit balikat kong sagot sa muling ibinalik ang aking atensyon sa iniinom kong cocktail. Abot-abot ang aking pasasalamat dahil nagawa kong tapusin ang aking pangungusap ng hindi pumipiyok. Kahit pahalos mabingi na ako dahil sa lakas ng tibok ng aking puso. Pinilit kong umaktong normal kahit na kanina pa nanginginig ang aking tuhod, dulot ng labis na kaba. Hindi ko magawan tumayo at umalis doon dahil pakiramdam ko ay hindi man lang ako makakailang hakbang at siguradong hahalik na ako sa sahig. You got bored? Tila hindi makapaniwalang tura nito. Yeah? Am I not allowed to have some spontaneous decision? Nakataas ang isang kilay kong baling sa kanya. Why do I feel like this is more than just an impulse? Tura nito sa kaibinaling ang kanyang buong katawan paharap sa akin. Halos napapagitna na ako sa kanyang dalawang mahahabang binti. Ano bang pake mo? Inis kong baling sa kanya. Pinili ko na lamang sungitan ito kaysa sagutin ang mga tanong niya. Saka, ano ba kasing ginagawa mo dito? Paano mo na lamang nandito ako? A little bird told me. Tugon nito sa ngumisi. I'll kill that little bird when I get back. Bulong ko sa aking sarili. Now, I realize why she's suddenly acting weird while we're talking. Hindi ko alam kung paano niya ako nahabol gayong sigurado akong ilang oras ang pagitan bago nito nalaman na nakaalis na ako. At kung ano man yun ay wala na akong balak alamin. Mas pinoproblema ko ang biglaan niyang pagsulbot dito. I don't care how he get here. I'm more concerned about why is he here. Hindi ba dapat ay kasama niya si Caitlyn? Ngayon dahil sa wakas ay natagpuan niya ito? He should be spending his precious time with his family. Gusto kong tanungin ito ngunit pinangunahan ako ng takot. Pakiramdam ko ay hindi pa ako handang marinig ang kanyang sagot. Paano ba naman ako mag-move on ito kung nandito mismo ang dahilan kung bakit kailangan ko mag-move on? Inubos ko hanggang sa huling patak ang baso ng alak na aking hawak. Pagkatapos ay humugot muna ako ng malalim na hininga bago ko buong tapang na hinarap si Sandro. Look, I don't know your reason why you're here, but I want you to know that I'm here to clear my mind and free myself from you. I want to enjoy this cruise, so if you don't mind, will you please stay away, out of way? Let's act as if we're a stranger. You do your thing, and I'll go my way. Are we clear? Diretsang turan ko sa kanya. Napakunot naman ang aking noo nang sa alip na sumagot ay isang pilyong ngiti ang unti-unting sumilaw sa kanyang mga labi. Mariin ako napalunok nang mapatitig ako sa mapupulan niyang mga labi. Tila ba kay lambot noon at kay sarap halikan. Mabilis kong sinaway ang aking sarili na mapagtanto ko nagiging mahalay na ang takbo ng aking utak. Maybe it's because of the margarita or it's just my body reacting to his presence. Whether it's the former or the latter, neither of that was good news. Act as if we're strangers, ha? Wika nito habang nakangisi. Hindi ko maintindihan kung bakit tila biglang tumayo ang aking balahibo. Bigla akong kinabahan sa kanyang sinabi. He was just repeating what I said, but it sounds like he was planning something wicked. Ano't ano pa man, iisa lamang ang sigurado ko. Kailangan kong lumayo sa kanya sa lalong madaling panahon. It would only take some time before I'll fall into his charm again. I knew it for sure because it's what he always do to me. Run, Heidi. Run. I was caught off guard when Sandro suddenly shows up in front of me. It was the last person that I was expecting to see here. Pinili ko na lamang magkulong sa loob ng aking cabin upang iwasan ito. Hanggat maaari hindi ko gugustuhin magkaroon ng pagkakataong makasalubong ito. Mas ligtas na manatili na lamang ako sa aking silid. Hindi ko na mabilang kung ilang oras na ako nagkukulong sa loob ng aking cabin. Bahagyan na rin ako nakakaramdam ng pagkainip. Habang pilit kong inaabala ang aking sarili sa pagkalikot ng aking cellphone ay nakarinig ako ng mahinang katok mula sa pinto. Abot-abot ang aking kaba nang sumagi sa aking isip na maaaring si Sandro iyon. But how would he know where my cabin is?
Pabulong kong tanong sa akin sarili. Nagtaka ka pa? Nalaman nga niyang nandito ka sa cruise na ito. Sa tingin mo ba hindi niya malalaman kung nasa ang cabin ka? Mabilis kong kontra sa akin sarili. Humugot muna ako ng isang malalim na hininga bago nagtungo sa pinto. Marahan kong binuksan iyon. Handa na sana akong bulyawan ng nasa labas dahil sa pag-aakalang si Sandro iyon. Nabinbin sa hangin ng aking sasabihin ng mabungaran kong isa sa mga crew pala ang kumakatok. Good afternoon, ma'am. We will now start sailing to our first destination. As a sign of gratitude, the captain is inviting you to come and join us on the deck as we formally welcome you on board. Nakangiting bungad sa akin ng babaeng cabin crew. Hindi ko may paliwanag ngunit tila nakaramdam ako ng pagkadismaya nang hindi si Sandro ang napagbuksan ko ng pinto. May parte sa akin na umaasang hahabulin o hahanapin man lamang niya ako sa kabila ng sinabi ko sa kanyang layuan ako. Pakipot much, Heidi? Thank you. I'll be there in a minute. Tugon ko sa kapilit ng umiti. Matapos marinig ang aking sagot ay agad din naman itong nagpaalam upang kumatok sa susunod na cabin. Saglit kong isinara ang pinto upang mag-ayos muna ng sarili bago tuluyang lumabas. Hindi ako mapakali habang papaakyat ako sa deck kung saan gaganapin ang pagtitipon. Magkahalong takot at pananabik ang aking nararamdaman habang papalapit ako ng papalapit sa deck ng barko. Nang makarating ako doon ay agad ko iginala ang aking paningin. Niloloko ko lamang ang aking sarili kung sabihin kong gusto ko itong iwasan. Dahil ang totoo, gustong gusto ko itong makita at makasama sa bawat pagkakataong meron ako. Ngunit sa kabila ng matindi kong kagustuhan, mas matimbang pa rin sa akin ang desisyon na piliin ko kung anong tama. Kaya't kahit gaano ako kasabik na makasama ito, kailangan kong pilitin ang aking sarili na iwasan siya. There you are. Pagyap ako napapitlag nang biglang may malakas na tinig mula sa akin likod. Nang balingan ko ito ay bumungad sa akin si Conrad. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Sandro ay saglit kong nakalimutan ang tungkol sa akin bagong kakilala. Hi, payak kong bati. Here, have this. Sabay abot na isang baso ng cocktail drink. I was hesitant to accept it but when I saw that everyone has it, I decided to accept it. Mukha kasing welcome drink iyon dahil halos lahat ng guest na nasa deck ay may hawak na cocktail drink. It was a welcome drink. He answered my unspoken question. Nagbabaka sakali kasi ako makita kita rito kaya kumuha na rin ako ng para sa'yo. Paliwanag pa nito. Thank you. Nakangiting tugon ko bago inabot mula sa kanyang kamay ang baso ng alak. Kulay dilaw iyon na may bahid na pula. Kaya sa hinuha ko ay tequila sunrise ang cocktail drink na iyon. Akmang titikman ko ang alak na inabot ni Conrad nang magulat ako dahil sa pamilyar na barito ng tinig mula sa aking likod. Didn't your parents taught you not to accept drinks from strangers? Malamig na saad nito. Naigit kong aking hininga dahil sa gulat at kaba bago bumaling sa pinanggalingan ng tinig. Nabalingan ko si Sandro habang nakasuksok ang kanyang dalawang kamay sa loob ng bulsa ng suot nitong khaki shorts. Mariin ako napalunok nang masilayan ko ang madilim nitong muka na tila ba nagpapahiwating ng isang delubyo. Bagya pa ako napaatras ng malalaki ang mga hakbang na lumapit sa akin sa kamabilis na inagaw mula sa aking kamay ang hawak kong alak. Hey! Reklamo ko dito. Napahinto naman ako sa pagreklamo nang mapansin ko ang matatalim nitong mga titig na tila ba nagbabanta. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot dito. Para bang nasa posisyon nito ngayon na hindi mo dapat salungatin dahil siguradong magsisisi ka. Muli ako napalunok bago kinagat ang aking pang ibabang labi upang pigilan ang mga salitang nais kong bigkasin. If you want a drink, you can ask for the crew, dude. Galit na baling ni Conrad dito. Stay away from her if you don't want to become food for the fish. Matalim nitong banta kay Conrad. Mukhang naramdaman din ni Conrad ang nararamdaman kong takot kanina, kaya't mas pinili na lamang nitong tumahimik. Sandro has this aura that could intimidate anyone if he wants to. He can be gentle, but he can be ruthless as well. This is the first time that I've seen this part of him. Hindi na ako nagtaka nang makita ko nagmamadaling umalis si Conrad papalayo sa amin. Hindi man lamang nito nagawang magpaalam sa akin. What was that? Inis kong turan kay Sandro na bahagya na ako makabawi. I can't let him have power over me. Hindi ako dapat magpatalo sa kanya dahil lamang sa matatalim niyang mga titig. I had no idea you can be that careless.
Pagalit niya sa akin at sa halip na sagutin ang tanong ko. Haven't you watched crime documentaries about women who were kidnapped for entertaining a stranger? Malalim ang pagkakakunot ng kanyang noo habang umiigting ang kanyang panga sa galit. You're overreacting. Conrad is harmless and there's a lot of people here. Katwiran ko. How can you be sure that he's harmless? Have you checked his background? Tanong nito. Saglit ako natahimik. Sinubukan kong sumagot ngunit walang lumalabas sa aking bibig. It only means one thing. Sandro has a point and I'm too stubborn to accept. Sa halip na sagutin nito ay mas pinili ko na lamang ibahin ang usapan upang makaiwas sa panggigisa nito. What happened to let's act as a stranger, ha? Saka ano bang pakialam mo? This is my life and I'll do whatever I want. Tom that act! Malakas nitong mura. Bahagya na kaming pinagtitinginan kaya naman automatikong lumapat ang aking palad sa kanyang bibig upang takpan iyon. He was talking so loud that we're already getting too much attention. Lower your voice, damn it! Maagap kong usaway sa kanya. Ngunit huli na nang mapagtanto ko ang aking ginawa. Mariin ako napalunok nang maramdaman ko ang mainit niya mga labi sa aking mga palad. Mabilis kong inalis ang aking kamay na parabang napaso dahil sa saglit na pagdaitin ng kanyang labi sa aking kamay. Mas lalo ko namang ikinainis nang makita ko ang pagsilay ng pilyong ngiti sa kanyang mga labi. His gloomy presence was long gone. Napalitan na iyon ng maaliwalas at pilyong mga ngiti. Tom that smile. Mura ko sa akin sarili. You want to do whatever you want? Fine, do it. But I'll be watching your every move and I won't hesitate to step in once I feel like you're in danger. What? You can't do that. Stay away from me, will you? Nauutal kong saad. No, can do, love. Sorry, you'll be stuck with me for the whole cruise, whether you like it or not. Nakangising tura nito. Dahil sa inis ay nagmamarcha akong tumalikod at iniwan ito sa deck. Nawala na ako ng ganang sumali sa welcome party para sa mga guest. Ang gusto ko nalaman sa mga oras na iyon ay ang bumalik sa loob ng aking cabin at magkulong doon. Natatakot akong manatili doon, hindi dahil wala akong tiwala kay Sandro, kung hindi dahil wala akong tiwala sa aking sarili. Gusto kong ikulong ang sarili ko upang hindi ako gumawa ng isang hakbang na habang buhay kong pagsisisihan. I'm weak when it comes to Sandro. No matter how firm I stand behind my decision, I knew that it would only take a few words and gentle caress from him before my knees crumbled to the ground. I wanted to stay my distance from him, so I won't be tempted. Ilang oras na nakalilipas simula na mag-umpisang maglayag ang barkong aming sinasakyan. Nalaman ko na lamang na malapit na kaming dumaong sa port kung saan nandoon ang una naming destinasyon. Nang muli akong katukin ng isa sa mga cabin crew. Sa wakas at makakalapag na din kami sa lupa at makakalipat na sa hotel. Kahit papaano ay mas malawak na ang lugar na iyon kaysa sa barko. Siguro naman ay hindi na ako makahanap ni Sandro doon. Mabilis kong inayos ang aking mga gamit at saka lumabas ng aking cabin. Agad ako nagtungo sa pila upang maunang makalabas. Habang nasa pila ay halos mapatalon ako dulot ng labis na pagkagulat nang may mainit na hininga ang dumampi sa aking batok. Hi stranger. Pabirong tura ng pamilyar na boses. Sandro! Maagap kong saway dito sa mabilis itong binalingan. You know my name? I'm quite flattered. Wika nito habang nakangisi. Haha, funny. Sarkastikong turan ko sa matalim itong inirapan. I told you to leave me alone. Inis kong saad. And I told you, no can do. Napaungol na lamang ako dahil sa labis na inis sa matalim itong inirapan bago tinalikuran. Pinilit ko na lamang na huwag pansinin ang presensya nito sa aking likod. But knowing Sandro, it was impossible to ignore his presence, especially when he was trying hard to get noticed. Nandiyan ang panakanaka nitong pagbangga sa aking likod. Meron ding kunway may inabot ito sa may unahan ko dahilan upang mas lalong magdikit ang aming mga katawan. Ginagawa kong abot ng aking makakaya upang hindi ito pansinin. Hindi naman puro pangiinis ang ginagawa nito. May mga pagkakataong maagap nitong sinasangga ang mga bagaheng malapit ng tumama sa akin na siyang buhat ng iba pa mga pasahero.
Agad na nakaharang ang kanyang mga braso sa kahit anong bagay na maaaring makasakit sa akin. Welcome to Bahamas. This way please. Masiglang bati ng staff na sumalubong sa amin pagbaba namin ng barko. Agad niya kaming iginiya patungo sa service bus na maghahatid sa amin sa hotel. Naglalakad ako patungo sa bus na may biglang umagaw sa bitbit kong malaking duffel bag. What the? Nabitin ang ano pa mang kasunod kong sasabihin nang mapagtanto ko kung sino ang pangahas na umagaw ng aking bag. Come on, hurry up. You're so slow. Wika ni Sandro na makailang di pa naalayo niya sa akin. Wala na lamang akong nagawa kung hindi ang sumunod dito dahil nasa kanya ang iba kong mga gamit. Matalim ko na lamang itong inirapan upang ipahati dito. Nalabag sa loob ko ang ginawa kong pagsunod sa kanya. Nang makaakyat ako sa bus ay nakita ko nakatayo si Sandro sa bakanting upuan habang nakapatong ang kanyang mga kamay sa magkabilang sandalan. Mukhang inireserba niya ang upuan na iyon para sa amin. Ngunit upang inisin ito ay hindi ako lumapit kung saan nandoon ito. Bagkus ay pinili ko ang isa pang bakanting upuan sa kabilang aisle. Mariin kong pinagdikit ang aking mga labi upang pigilan ang ngiting gustong kumawala mula doon. Hindi ko kasi maiwasang mapangiti nang makita ko ang paniningkit ng kanyang mga mata. Ang buong akala ko iligtas na ako mula kay Sandro, ngunit ilang minuto lamang ang nakalilipas nang maramdaman ko ang presensya nito sa aking gilid. Nakasimangot itong inililipat ang kanyang mga gamit papalapit sa aking kinauupuan, kasama isang bag na kinuha niya mula sa akin. You can't run away from me, Heidi. Wika nito matapos umupo sa akin tabi. I'll follow you even in the death of hell. Tura nito matapos umayos ng upo. Mariin ako napalunok nang marinig iyon mula sa kanya. I'm not sure if it was a warning or a threat. But one thing is for sure, I can see that he's more persistent now more than ever. It feels like he found a new motivation to pursue our chance. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung anong nangyari sa pag-uusap nila bago ako umalis. Hanggang sa makarating kami sa hotel kung saan kami mananatili sa loob ng ilang araw ay hindi pa rin ibinabalik ni Sandro sa akin ang aking mga gamit. Kahit anong agaw ko dito ay hindi niya iyon binibitawan. Sa huli ay sumuko na rin ako, tinayaan nitong dalhin iyon hanggang sa lobby ng hotel. Nang makapasok ako sa lobby ay agad kong natanaw si Sandro habang nakatayo sa harap ng reception. Nakatukod ang kanyang braso sa ibabaw ng reception table habang nakatingin sa akin. Pinilit kong wag itong pansinin at diretso ang tingin naglakad papalapit sa reception. Heidi Pinada, pakilala ko sa receptionist upang mahanap nito ang aking room accommodation. For a while, ma'am. The place is so beautiful, pero bakit parang sambagol niya mukha mo? Tanong niya habang nakahilig ang kanyang ulo sa kanang bahagi ng kanyang balikat na tila ba sinisilip nito ang aking muka. Paano naman ako hindi mabubwisit kung may asungot na bigla na lamang susulpot? Mataray kong tugon dito. What did I do? Natatuwang tanong nito. Akmang sasagot pa ako nang marinig ko nagsalita ang receptionist. Here's your access card, ma'am. Inabot nito sa akin ang isang maliit na card kung saan nakasulat ang detalye kung anong numero ng aking kwarto. Agad kong kinuha iyon mula sa kanya saka bumaling kay Sandro. Give me back my stuff. Wika ko sabay sinubukan ko ulit na agawin ang bag ko na hawak nito. Ngunit mabilis itong nakaiwas. Malalaki ang mga hakbang nito at naunang maglakad patungo sa elevator. Mabibigat ang mga paang sunundan ko ito. Hindi na ako nag-abalang itago rito ang aking pagkainis. Nakasimangot ako sumunod dito at kunot ang noong pumasok sa loob ng elevator. I quickly went to the corner of the elevator, far away from him. Ngunit matapos nitong pindutin ang elevator upang sumara ay agad din naman itong lumapit sa akin tabi. Bahagya pa ako napapitlag na maramdaman ko mainit niyang hininga na tumatama sa akin tenga. Alam mo, maaga kang tatanda niyan kapag lagi ka nakasimangot. Pabirong bulong nito sa tapat ng akin tenga. Alam mo, maaga kang papanaw kapag hindi ka dumistansya sa akin. Banta ko dito. Hindi ko na magawang itago ang aking pagkainis dito. Bukod sa pangaasar nito, naiinis din ako sa inaakto niya ngayon. He was acting as if everything is normal. As if we have no problems left at home. Hindi ko maiwasang mainis sa ideyang tila pinagsasawalang bahala lamang niya ang lahat na para bang hindi maapektuhan ng mga taong iniwan namin sa Pilipinas sa mga nangyayari dito. Mabilis akong umiwas dito at lumipat ng pwesto upang dumistansya sa kanya.
Dali-dali naman ako lumingon kay Sandro nang bumukas ang pinto ng elevator sa palapag kung saan nandoon ang aking silid na tuluyan. This is my floor. Now, can I have my bag? Iniskunturan dito, ngunit sa halip na iabot sa akin ang aking gamit ay ngumisi lamang ito. Bagya pa ako nagulat nang lumabas din ito ng elevator habang bitbit ang aking bag. Mas lalo na laki ang aking mga mata nang huminto ito sa tapat ng silid na katabi ng aking kwarto. Sumulya pa ito sa aking gawi habang inilalabas ang kanyang keycard. Napangangako nang tuluyan ang bumukas ang pinto ng kanyang silid. You've got to be kidding me. Bulas ko habang hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. How did you know what? Never mind. I don't care if you're staying there or whatever universe. Just stay the hell away from me. I'll pray that our path would never cross again. Inis ko saad bago marahas na inagaw mula sa kanyang kamay ang aking bag. Sa wakas, hinayaan na rin itong makuha ko ang gamit ko mula sa kanya. Dali-dali kong idinikit ang aking card sa pinto upang bumukas iyon. Mabilis akong pumasok doon, bitbit ang aking mga gamit at pagkatapos ay agad din iyong isinara. Ilang oras pa lamang kaming nagkakasama ni Sandro ngunit pakiramdam ko ay naubos na agad ang lahat ng lakas ko. Gusto ko sana magpahinga ngunit sayang naman ang magandang lugar na ito kung hindi ko susulitin ang bawat oras. Kaya't sa halip na magpahinga ay mas pinili kong magbihis ng pampaligo at bisitahin ang beach na ilang metro lamang ang layo sa hotel na ito. Habang naghahanap ako ng maisusuot ay nakarinig ako ng mahinang katok mula sa labas ng aking kwarto. Kumunot ang aking noo dahil sa pagtataka. Wala naman akong in-order na kahit ano. At higit sa lahat, wala naman akong hinihintay na bisita. I shrugged my shoulder before I decided to walk and open the door. Ganun na lamang ang gulat ko nang bumungad sa akin si Sandro. What do you want? Nakatas ang isang kilay na turan ko. I forgot to bring my toothpaste. Can I borrow yours? Tanong nito. Matalim ko itong inirapan. Sandro, this is a hotel. They provide toothpaste for every room. Mariing kunturan. I don't like their toothpaste. So, can I borrow yours? Ulit nito. Leave me alone, Sandro. Akmang isasarado ko na ang pinto nang mabilis nitong pinigilan iyon. I won't stop knocking on your door until you gave my toothpaste. Ngumiti pa ito na tila nakakaloko. Napahugot na lamang ako ng malalim na hininga bago tumalikod at kinuha ang isang tube ng toothpaste mula sa aking maleta. Don't bother me ever again. Turan ko matapos iabot sa kanya ang toothpaste. Hindi ko na tinapos ang ano pa mang sasabihin nito. Malakas kong ibinalibag ang pinto pasara. Ibinalik kong aking atensyon sa pamimili ng aking susuotin nang muli ako makarinig ng katok mula sa pinto. Mariin muna akong pumikit sa kamarahas na napaungol at inis na muling lumapit sa pinto. At gaya nga ng inaasahan, si Sandro muli iyon habang hawak ang tila charger ng cellphone. Can I borrow your phone charger? I think I broke mine. Turan nito. Ipinakita pa nito sa akin ang sira niyang charger upang patunayan ang kanyang sinasabi. Ngunit dahil nagdududa ako sa dahilan nito ay masusi kong sinuri ang sira nitong charger. Matalim ko itong tiningnan na mapansin kong putol iyon hindi dahil sa kalumaan, ngunit dahil sinadya itong putulin. Malinis ang pagkakaputol noon na tila ba ginabitan ng gunting. Really, Sandro? Mataray ko saad. Oh well, I said my charger was broken, but I didn't tell you that it was me who broke it. Nakangisi pa nitong saad. Marahas ako napabugan ng hangin. Sandro, this is not funny anymore. Grow up, will you? Inis kong saad bago muling ibinalibag ang pinto. Muli ako napabuntong hininga matapos tuluyang makaalis ni Sandro. I don't know what's his game and why is he doing this. Ang buong akala ko ay naayos na nitong relasyon niya kay Caitlyn. Ngunit anong ginagawa niya dito at pilit akong kinukulit. Gustuhin ko mang tanungin ito, ngunit natatakot ako. Hindi ko man aminin, ngunit may konting galak na dulot sa akin ang ginagawa ni Sandro. Kahit saglit lamang ay nakakaramdam ako ng pag-asa para sa amin dalawa. Hindi ko maiwasang isipin ang posibilidad na maaaring mangyari kung sakaling hayaan kong muli ang aking sarili na magkamali. Paano nga kaya? Halos kalahating minuto rin ang iginugol ko sa pag-aayos. I decided to wear my red two-piece bikini. Kumuha lamang ako ng balabal na itatapis sa aking bewang upang kahit papaano ay matakpan ang kalahati ng aking katawan habang naglalakad ako palabas ng hotel. Nagpahid na rin ako ng poon ng sunblock upang maproteksyonan ang aking balat sa araw. I brought some spare so I can reapply sunblock later.
Inihanda ko na rin ang aking maliit na sling bag na siyang gagamitin ko upang paglagyan ng mga importanteng gamit na aking dadalhin. Habang abala ako sa pag-ayos ng aking mga gamit ay muli ako nakarinig ng katok mula sa pinto. Napabuntong hininga na ako dahil sigurado akong walang iba kung hindi si Sandro iyon. Sinubukan kong wag na lamang iyong pansinin at muling inabala ang aking sarili sa pag-ayos ng aking mga gamit. At kagaya nga ng sabi nito kanina, tila wala itong balak na tumigil sa pagkatok hanggat hindi ko siya pinagbubuksan. Ay, I'm going to kill you, Sandro! Inis kong hiyaw bago mabibigat ang yabag na nagtungo sa pinto. Padabog kong binuksan ang pinto habang nakasimangot. What now, Sandro? Masungit kong bunga dito. Nabungaran ko ito habang nakatayo sa labas ng pinto at may hawak na bottled water at canned juice. Ilang minuto na ang lumipas at hindi pa rin ito nagsasalita. Nakatulala ito na animoy natuklaw ng ahas. To Sandro, you! Turan ko habang iwinawas-iwas ang aking palad sa kanyang harap upang mapukaw ang kanyang atensyon. Nang mag-angat ito ng tingin, bigla na lamang ako nakaramdam ng kakaibang kaba. It was my turn to be stunned. Marin ako napalunok saka wala sa sariling napaatras na makita ko ang puro at nagbabagang pagnanasa sa kanyang mga mata. Mapanghalina ang kanyang mga tingin. Pakiramdam ko yung unti-unti niya akong tinatanggalan ng saplot sa aking katawan. It was too late before I realized the reason why his eyes were suddenly burning with passion and lust. Sinundan ko ang kanyang mga tingin at saka ko lamang naalala ang aking suot. I was basically naked in front of him. Napaatras ako upang bumalik sa loob ng aking silid. Dali-dali akong tumalikod bago pilit na naghanap ng aking kahit anong bagay na maaari kong gamitin upang takpan ang hantad na bahagi ng aking katawan. What do you want, Sandro? Tanong ko rito habang natatarantang hinahanap ang aking tuwalya. Marahil dulot ng aking kaba ay hindi ko malaman kung saan ko ba iyon na ipatong. Bahagya naman ako nagtaka nang wala ako marinig na sagot mula kay Sandro. Inakala ko nakaalis na ito kaya't medyo nakahingan ako ng maluwag. Subalit bigla na lamang ako napatuwid ng tayo nang marinig ko ang kanyang tinig mula sa aking likod. Mas nakadagdag pa sa aking kaba, mainit itong hininga na tumatama sa aking balikat. Looking for something? Halos pabulong na nitunturan. Napasingap ako nang maamoy ko ang kanyang mabangong hininga. What are you doing, Sandro? Kinakabahan kong tanong dito. Nothing. Payak nitong sagot at tila wala itong balak na dumistansya sa akin. Marin akong pumikit at nag-ipon ng lakas upang harapin ito. Huli na nang mapagtanto kong mali ang aking ginawa. Ganun na lamang ang gulat ko nang bumangga sa matikas nitong dibdib. Marin ako napalunok nang matagpuan ko ang aking sarili na halos ilang dangkal na lamang ang layo kay Sandro. What are you doing? Ulit kong tanong dito. Tell me, Heidi, what am I doing? Balik nitong tanong sa akin. Tila biglang nagkarambol ang aking puso na makita ko ang unti-unting paglapit ng kanyang mukha sa akin. Sinubukan kong humakbang paatras ngunit agad na bumangga ang likod ng aking binti sa gilid ng kama. Stop it, Sandro. Walang lakas kong pigil dito. Give me one good reason why I shouldn't kiss you and take you right now. Mapang-akit nitong turan. Biglang nanuyo ang aking lalamunan at hindi ko magawang ibuka ang aking mga labi. There are a million reasons why shouldn't we do this, but I was surprised that I couldn't think of one. His presence brings turmoil into my mind. This is a mistake, I answered when I finally had the courage to speak. I already made a mistake once. What makes you think that your words would stop me from making the same mistakes that I did? Tanong nito. Sandro, this isn't right. Pilit kong tutol ngunit alam ko sa sarili kong hindi iyon sapat. I've done a lot of wrong things in my life, Heidi, and probably this will be my favorite. No, we shouldn't do this. Habang tumatagal ay mas lalo lamang pahina ng pahina ang aking tinig. That's not enough reason to stop me, Heidi. Try harder. Mahinang tura nito habang papalapit ang kanyang mukha sa akin. Halos pigil ko ang aking hininga nang ilang pulgada na lamang ang layo ng kanyang mga labi sa akin. The moment my lips touches yours, there's no turning back. And there's nothing in this world that can stop me from ravishing you. Right here, right now. Pakiramdam ko'y tuluyan ng napatid ang katiting na hibla ng aking katinuan. Handa na akong tanggapin ang aking magiging pagkakasala.
Ngunit kahit ganoon ay gusto ko muna ito makausap bago pa ako tuluyang magpalamon sa panibagong pagkakasala. Fine, but I want to talk first. Kondisyon ko. Tila tumindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan nang sumilay sa kanyang mga labi ang mapang-akit nitong ngiti. Let's talk later. Nalaki ang aking mga mata sa kanyang naging sagot. Alam kong mali ang aking gagawin ngunit kahit papaano ay gusto ko muna itong makausap. No, let's talk for... Mas lalo kong ikinagulat nang hindi man lamang niya ako pinatapos sa aking sasabihin. Hindi ko malaman kung paano ito itutulak nang tuluyan niyang sakupin ang aking mga labi. Pabagsak na dumapa si Sandro sa aking ibabaw habang pilit nitong hinahabol ang kanyang hininga. Ako naman ay nanatiling nakapikit habang sinusubukang bawiin ang aking lakas. Ilang minutong katahimikan ang nababalot sa aming pagitan. Nanatili kaming magkayakap at tila parehong walang may nais magsalita. Hindi ko alam kung handa na ba akong harapin itong muli matapos ang saglit na pagkawala ng aming katinuan. Parang mas lalo ako nakaramdam ng takot ngayon kaysa kanina. Hindi ako sigurado sa susunod na mangyayari. Hindi rin tiyak kung may maganda nga bang kahihinatnan na nangyaring ito. Ngunit sino nga ba ang niloloko ko? Ano magandang bagay ang magagawa ng panandali ang ligaya? Mas lalo lamang namin masasaktan ang isa't isa, pati na rin ang mga taong umaasa sa amin. Nang gumulong si Sandro pati sa akin tabi, ay agad kong kinuha ang pagkakataong iyon upang tumayo. Pinangunahan ako ng takot. Takot na baka mas lalo lamang akong masaktan kapag narinig ko ang kanyang paliwanag. Akala ko'y handa na ako ngunit mali pala ako. I'll just clean up. Paalam ko dito. Hindi na ako nag-abalang lingunin ito at halos patakbo ko nagtungo sa loob ng banyo. Halos pigil ko ang aking hininga hanggang sa tuluyan kong mailapat ang pinto ng banyo. At sandali akong sumandal sa pintuan dahil tila biglang nawala ng lakas ang aking mga binti. Ilang hakbang lamang ang layo ng banyo sa aking silid ngunit pakiramdam ko ay para akong hinabol ng 10 kabayo dahil sa bilis ng tibok ng aking puso. Napatalon ako sa gulat na makarinig ako ng mahinang katok mula sa kabilang bahagi ng pinto. Heidi, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Sandro mula sa labas. I'm fine. I just need to wash up. Pagdadahilan ko, hindi naging sapat ang pinto sa pagitan namin upang hindi ko marinig ang malakas nitong pagbuga ng hangin. Ilang minuto rin ang itinagal nito bago muling nagsalita. Okay, come out when you're ready to talk. Tura nito. Mas lalo akong kinabahan dahil sa kanyang sinabi. Habang papalapit kami ng papalapit sa oras ng katotohanan ay mas lalong lumalaki ang takot ko sa maaaring mga result ng pag-uusap na iyon. Alam ko naman pansamantalang kaligayahan lamang ang aming pinagsaluhan kanina, ngunit hindi pa rin ako handang marinig ang katotohanan mula rito. Salip na maligo sa dagat katulad ng aking unang plano, ay mas pinili ko na lamang magbabad sa bathtub. Nagbabaka sakali ako maging sapat ang maligamgam na tubig upang pakalmahin ang naguhurumintado kong puso. I was also hoping that essential oils for the bath would be enough to soothe my nerves. Sana'y maging sapat ang mga iyon upang bigyan ako ng lakas para maharap ang masakit na katotohanan. Hindi ko na namalayan na halos mag-iisang oras na pala ako nakababad sa ilalim ng tubig. Nagsisimula na rin mangulubot ang balat sa aking mga daliri at paa. Nagmamadali akong umahon mula roon at mabilis na nagbanlaw. Matapos ko maalis ang sabon sa aking katawan ay agad ako nagtuyo ng balat gamit ang tuwalyang nandoon. Sumunod kong isinuod ang bathrobe na nakahanda sa ibabaw ng countertop. Ibinalot ko yun sa aking katawan upang takpan ang aking kahubdan. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng banyo bago unti-unting inilabas ang aking ulo at sumilip sa labas. Ngunit ganoon na lamang ang aking pagtataka nang matagpuan kong walang laman ng aking kwarto. Wala doon si Sandro pati na rin ang kanyang mga damit na kanina lamang ay nagkalat sa sahig. Bagi ako nakaramdam na lungkot sa pag-iisip na baka umalis na ito dahil sa ginawa kong pagtatago sa loob ng banyo. Mas lalong kumunot ang akin noon nang makita ko ang isang maliit na papel na nakapatong sa bedside table. Kapansin-pansin iyon dahil walang ibang nakapatong doon maliban sa kakarampot na papel. Inabot ko iyon at tiningnan. Muling kumabog ang aking dibdib nang mabasa ko ang nakasulat sa munting papel. Meet me at beach when you're ready to talk. Love, Sandro. Mariin ako napalunok habang hindi maipaliwanag ang aking nararamdaman. Magkahalong kaba at pananabik ang namamayani sa akin dibdib. May parte sa akin na nais tumakbo patungo rito at yakapin ito ng mahigpit.
Ngunit may parte din sa aking puso ang nilulukob ng takot na baka isang ilusyon lamang ang lahat ng ito. Isang pansamantalang kaligayahan bago ang delubyo. Mabibilis ang mga hakbang na nagtungo ako sa harap ng hotel kung saan nandoon ang dagat. Nang makababa ako sa unang palapag ay agad akong lumabas upang hanapin ang lugar na tinutukoy ni Sandro. Hindi naman ako nahirapan dahil malayo pa lamang ay tanaw na tanaw ko na isang lamesa sa may buhangin na napapalibutan ng mga nagbabagang silo. Mula sa lobby ay may mga nakakalat na talulot ng pulang rosas na tila nagsisilbing gabay sa akin patungo sa aking huling destinasyon. Mas lalong kumabog ang aking puso nang tumama ang aking mga mata sa lalaki na nakatayo malapit sa lamesa. May hawak itong kumpol ng pulang rosas. No, please. God, no. Turan ko habang papalapit ang aking mga hakbang kay Sandro. Kung sa ibang pagkakataon siguro, baka sakaling nagtatalo na ako sa tuwa at galak. But now is different. No matter how much I love Sandro, the timing isn't right. What the hell, Sandro? Singhal ko rito nang makalapit ako. Halata ang gulat sa kanyang mukha dahil siguradong hindi yun ang inaasahan niyang marinig mula sa akin. Ngunit sa halip na magalit ay mahina lamang itong tumawa. You really know how to ruin a moment, ha? Natatawang tura nito. You're such a cockblock. Biro pa nito. Please, tell me you're not proposing. Nanlalaki ang aking mga mata habang hindi pa rin makapaniwala. Yes and no. Maagap nitong sagot. And what that's supposed to mean? Naguguluhang tanong ko. I ask you to come here so we can finally talk about what happened between us. And you can blame me from hoping that it would eventually lead to our engagement. Paliwanag nito. Engagement? Are you out of your mind? Bulalas ko. Don't get me wrong, Sandro. I love you with all my heart and there's nothing in this world that I want more than spending the rest of my life with. I love you too. Putol niya sa akin bago itong umisi. Mariin akong pumikit sa kahumugot ng malalim na hininga. Sinusubukan kong habaan ang aking pasensya upang hindi mauwi sa wala ang aming pag-uusap. That's not the point, Sandro. Ever since we knew that we both love each other, but at the same time, we both knew that we can't be together. Not with our current situation. What situation are we talking about? Kunway tanong nito. Caitlin! Santi! Everything! God damn it! Singhal ko dito. I know you're starting to have feelings for Caitlin. That's why you're looking for her, right? That's why you didn't want her to see the rumor about us. I know deep inside, you're starting to care for her. At ayokong ako maging dahilan upang masira ang pamilyang pilit yung binubuo. Madamdamin ko saad. What happened a while ago was a mistake. And for that, I would like to ask for an apology. Pareho natin ginusto nangyari kaya hindi mo kailangan isipin na kailangan mong gawin ito dahil lang may nangyari sa atin. Halos habol kong aking hininga nang matapos ako sa aking mahabang litanya. You're right. I was starting to have feelings for Caitlin. Parang binibiyak ang aking puso sa ginawa niyang pag-amin. Alam ko naman yun ngunit iba pa rin pala ang sakit kapag narinig mo na iyon mula sa mismong bibig nito. I shouldn't be surprised, but watching it happening right before my eyes makes my world crumble. Ang katiting na pag-asang nasisilayan ko bago ang oras na ito ay tila biglang gumuho. Or so I thought. Dagdag nito na mas lalong ikinagulo ng aking isip. Mariing kumunot ang aking noo habang pilit na pinoproseso sa aking isip ang tinutukoy niya. Matiim akong tumitig sa kanyang mga mata at pilit na naghahanap ng kasagutan sa mga tanong na tumatakbo sa aking isip. I don't understand. Turan ko. I thought wanting her to stay with me and our son was because I'm starting to develop some feelings for her. But I was wrong. It was Caitlin who made me realize that it has always been you. Everything I did, it was all because of you. Umpisa nito, ngunit sa kabila ng pahapyaw niyang paliwanag ay wala pa rin ako maintindihan ni isa doon. Umangat ang kanyang balikat patapos nitong humugot ng malalim na hininga bago muling ipinagpatuloy ang kanyang pagpapaliwanag. I was trying my best to protect that one thing you always wanted. I thought that failing to protect that family that I was trying to build will constitute as failing you. This is what you wanted. You sacrificed your feelings for this, and failing to accomplish this would mean that everything you did
will be for nothing. Ayoko mawala ng saysay ang bawat sakit na naramdaman mo noon dahil mas pinili mong bigyan ng buo at maayos na pamilya ang inosenteng bata na bunga ng ating pagkakamali. Sandro. I was out for words. I was too overwhelmed to completely process everything that he said. I'm sorry for hurting you, for making you feel that I've chosen them over you. But the truth is, I'm choosing them because I always choose you. Gusto kong suportahan ang lahat ng nais mo, and if it means that I have to let you go, then I'll do it. Sandro. It's the only thing that comes out from my mouth. I have no idea what to think or say at this very moment. My question doesn't need an immediate answer, Heidi. I am more than willing to wait. I know this is a lot to take in and I can't blame you. Everything has been chaotic from the beginning. So, I'll completely understand if you won't accept my proposal. Then, why bother preparing for this? Wika ko bago ito matalim na inirapan. Mahina itong tumawa. Because I wanted to be ready. I wanted you to know that I'm ready to fight for what I want. I thought fulfilling your desire to make Caitlin and I a complete family would make everything right. I thought it would make you happy. But seeing the pain in your eyes whenever you look at Santi, I knew that we weren't doing the right thing. How could it be the right thing when we were both miserable? Naniniwala ako nararamdaman mo ang connection mo kay Santi. Kahit si Santi ay ramdam iyon. That's why he keeps on looking for you. But that's impossible. I know. But after that everything that has happened between us, I don't think impossible would be a suitable word for us. Besides, even Caitlin feels that something is wrong. What do you mean? Naguguluhang tanong ko. You should have stayed so you could talk to her. He replied. Marahan akong napatungo. It pains me seeing you together. I can't stand watching how you care for her. That's why I left as soon as possible. I feel like an outsider while watching how you panic while we were looking for her. Nagulat pa ako nang bigla itong lumuhod sa aking harapan. He was kneeling on both knees as if he was begging for forgiveness. Sandro, what the hell are you doing? Nalalaki ang mga matang turan ko. Dali-dali akong lumapit dito sa kapilit itong inaalalayan patayo. Will you please stand up? Saad ko habang palingalinga sa paligid. Bagamat nasa banyagang lugar kami, hindi pa rin ako komportable kung sakaling may ibang tao na makakita sa kanya sa ganitong sitwasyon. I'm no saint to be asking him to kneel before me. Nasaktan man ako dahil sa nangyari, hindi naman sapat iyon upang hilingin ko sa kanyang lumuhod sa aking harapan. No, I need to do this. Kulang pa to sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa'yo. I'm sorry kung hindi ako naging matapang para piliting ipaglaban ka. Nagsimulang maglandas sa mga luha sa kanyang mga mata. No, please. Don't do this. Wala kang kasalanan. Ginawa mo lang ang sa tingin mo'y tama. And that's enough reason for me not to hate you. Lahat tayo naging biktima ng mga maling desisyon natin at walang dapat nasisihin sa mga nangyari. I admire you for trying to be the best father for Santi and a partner to Caitlin. I know you tried so please, don't punish yourself for something you have no control of. Mahabang sad ko habang pilit pa rin itong itinatayo mula sa pagkakaluhod. Nang hindi pa rin ito tumayo ay lumuhod na rin ako sa kanyang harapan upang magpantay ang aming mga mukha. I love you with all my heart. But I don't think I could accept your proposal. Sa tingin ko hindi pa ito ang tamang panahon para pumasok tayo sa panibagong desisyon ng pabigla-bigla. Malungkot itong umiti. I know, I was kind of expecting it, knowing you, but you can't blame me for trying my luck. I didn't beg you for being spontaneous. Biro ko. I am not, but when it comes to you, my rationality seems to jump out of my system. I'm sorry. Wika ko. Don't be. As I said, I understand, but don't expect me to give up. Mas lalo lamang ako magpupursige ngayon para makuha ka. Nakangiting turan nito. Confident ha? Siguro, dapat kitang pahirapan. Biro ko. I'm looking forward to it.
Nakangiting wika nito. Shall we start this courtship with a dinner? Sunod itong tanong. We can do that. Nakangiti kong tugon. Nauna itong tumayo bago niya inilahad ang kanyang palad sa akin upang alalayan akong tumayo. Magkahawak kamay kaming naglakad patungo sa lamesang nakahanda sa may tabing dagat. Napapalibutan iyon ng maraming ilaw at nagkalat sa sahig ang mga talulot ng pulang rosas. Halatang pinaghandaan niya talagang gabing ito. Hinila niya ang upuan para sa akin at agad naman akong umupo doon. Pagkatapos ay mabilis itong lumipat sa katapat na upuan. Maya-maya pa ay kumuway na ito sa staff ng hotel na nakaabang lamang sa may hindi kalayuan. Bumulong si Sandro doon at pagkatapos ay marahang tumungo ang staff nang makuha nito ang binulong ni Sandro. Agad na rin naman itong umalis, marahil ay upang kunin ang mga pagkain para sa aming hapunan. Here, wika ni Sandro sabay abot na isang kulay pulang kahon. Hindi ko na kailangan pantanungin ito kung ano laman ng kahon na iyon. I already had an idea what's inside. Sandro! Gulat ko sa Ada. Akala ko kasi malinaw na sa kanya na hindi pa ako handang sumagot sa kanyang proposal. Kaya naman hindi ko maiwasang magulat nang iabot niya sa akin ang kahon na naglalaman ng singsing. Oh no, I didn't mean to pressure you. I'm giving that to you so you would wear it when you're ready. Besides, I have no plan of giving that to another woman. I don't know if it was obvious but you're the only woman for me. Paliwanag nito. Bahagi ako napanganga sa kanyang paliwanag. Kung patuloy siyang magiging ganito ka-sweet, ay baka sagutin ko na siya bago pa man kami makabalik ng Pilipinas. Naiiling na lamang ako sa aking sarili habang inaabot ang kahon ng singsing. Binuksan ko iyon upang silipin at muntik na akong atakihin dahil sa laki ng diamond na nasa gitna ng singsing. Binili mo to nang hindi ka naman sigurado kung tatanggapin ko ba ang proposal mo? Namamangha kong tanong. It's alright. I could buy another one if you won't accept that. Show off. Pangaasar ko sa kanya. Mahina itong tumawa. Saka ipinatong ang kanyang siko sa ibabaw ng lamesa. Walang katumbas na halaga ang pagmamahal ko para sa'yo. So go on. Call me show off, but I would never regret giving you things that you truly deserve. Kumpiyansa nitong Saad. Pabiro ko itong inarapan upang itago ang kilig na aking nararamdaman. Sakto namang dumating na ang aming mga pagkain kaya nagkaroon ako ng pagkakataong umiwas sa mapanukso nitong mga titig. Naging masaya ang aming hapunan. Hindi naman naiwasang pagkwentuhan ang mga nangyari sa nakalipas na taon. Nakatutuwa itong pagmasdan habang masaya niya ikinukwento ang kanyang mga karanasan sa pag-aalaga kay Santi. Labis na nagniningning ang kanyang mga mata sa tuwing mababanggit ang pangalan ng kanyang anak. Hindi maiwasang sumagi sa aking isip ang imahe namin bilang isang buong pamilya. Si Sandro bilang ama ni Santi at ako bilang kanyang ina. Mahirap ipaliwanag ngunit pakaramdam ko ay may koneksyon ako sa batang iyon. Marahil ay dahil ako ang nasa loob ng katawan ng kanyang ina na siyang nagluwal sa kanya. Sumasagi sa aking isip na kahit papaano ay nararamdaman din ni Santi ang koneksyong iyon. Napangiti ako sa aking sarili habang paulit-ulit na tumatakbo sa aking isip ang senaryo ni Santi habang tinatawag akong mama. Bagamat nag-uumapaw sa kaligayahan ng aking puso, hindi ko pa rin mapigilang isipin ang kalagayan ni Caitlyn. Hindi pa rin ako mapanatag sa ideyang aagawan ko ng pwesto si Caitlyn sa buhay nilang mag-ama. Pakiramdam ko ay mas lalo lamang lalaki ang kasalanan ko sa kanya. Siguro nga ay tama si Sandro. Dapat nga sigurong kausapin ko si Caitlyn bago ako tuluyang magdesisyon. Mabilis na natapos ang gabi. Halos hindi ko na namalayan ng oras dahil masyado ako nalibang sa pag-uusap namin. Nang malalim na ang gabi ay nagpasya na kami bumalik sa hotel. Sabay kaming umakyat sa palapag kung saan nandoon ang aming mga silid. Una muna niya akong hinatid sa tapat ng aking silid. Agad kong kinuhang aking access card saka mabilis iyong binuksan. Mabilis akong pumasok doon. Humarap ako kay Sandro upang magpaalam nang makita ko itong nagtangkang pumasok sa loob ng aking silid. What are you doing? Pilit kong pinipigilan ng ngiti sa aking mga labi. Marahil dulot ng nangyayari kanina sa amin ay inakala nitong patutuloyin ko na siya sa aking silid. What happened a while ago was a spoon of the moment. Now that we are trying to make things right, I don't think it is okay for us to share a room. I thought... Naguguluhan itong Saad. Didn't I tell you that we would take things slow? Yes, I know. But I thought... After what happened... Never mind. Okay, I understand. I'll honor your wish.
Wika nito kasabay ng pagtaas nito ng kanyang dalawang kamay na tila ba sumusuko. Good night, Sandro. Natatuwang turan ko rito. Good night. Pilit tutong tugon habang tila nagdadalawang isip pa itong umalis. Nakakailang hakbang pa lamang ito. Papabalik sa kanyang silid nang muli itong lumingon sa akin. Are you sure? You don't want... You know. Muling subok nito. Napangiti na lamang ako bago sumagot dito. Good night, Sandro. See you tomorrow. Wika ko. Are you sure? I mean, the night is still young. We could, watch movie or something. Pagpupumilit nito. Nailing na lamang ako dahil sa kakulitan nito. Ngunit sadya nga yata ako marupo kaya naman kahit alam kong hindi ito ang nauna kong plano, ay wala na din ako nagawa. Bumuga ako ng isang malakas na hangin bago muling nagsalita. Movie? Yeah, movie night. Kibit balikat nitong saad. Do you promise not to make a move? Tanong ko. I promise not to do anything against your will. Nakangisi nitong tugon. Ngayon nga ay ang araw ng pagbabalik ko sa Pilipinas. Pagtapak na pagtapak ko sa labas ng airport ay nandoon na agad si Katrina upang sunduin ako. Welcome back, sister. Masiglang bati nito bago mahigpit na yumakap sa akin. Come on, let's go. Naganda ako ng party para sa'yo. Wika nito. Katrina, I told you not to do that. Pagalit ko dito. Why not? It's your welcome party. Giit nito. At dahil matigas ang ulo mo, mag-celebrate ka ng welcome party nang walang wina-welcome. Wika ko sa ngumisi dito. What do you mean? Hindi pa man ito tapos magsalita ay mabilis ako nagtungo sa driver's seat ng sasakyan at sumakay doon. Mag-taxi ka na lang. Wika ko sabay bato ng bag niya rito. Ikaw nang bahala sa gamit ko ha. Bye. Wika ko sa mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Hindi ko maiwasang matawa habang pinanonood mula sa rearview mirror ang aking kapatid na nakasimangot at nagpapapadyak. Itinaas pa nito ang kanyang gitnang daliri dahil sa labis na inis. Maya-maya pa nga itumunog ang aking cellphone. Hindi na ako nagtaka nang makita ko ang pangalan ng aking kapatid. Umanda ka sa akin pag uwi mo ng bahay, Heidi. Bungad nito. I love you too, Katrina. Wika ko naman habang tumatawa. Iiwan ko mga gamit mo dito. Banta nito. Subukan mo. Susunugin ko lahat ng designer bags mo. Ganting asar ko dito. I hate you. Kababalik mo pa lang pero nambubwisit ka na agad. Tura nito. Saan mo babalak pumunta at hindi mo man lang magawang sumaglit sa bahay? Usisa nito. I just need to sort things out with someone. Uwi din ako pagkatapos. Eventually replied. Fine, I'll wait you at home. I love you. Bye. Che, I love you mo mukha mo. Alatang inis pa rin si Katrina dahil sa ginawa ko. I missed pissing that woman off. Kahit tong mga bata pa kami, pikon talagang isang iyon. Kaya naman napakasarap asarin nito. Unti-unting nawala ang ngiti sa aking mga labi na maalala ko kung anong dahilan ng biyahe kong ito. Iyoko na sana mag-aksaya pa ng oras. Ang kausapin ng taong ito ang unang-una sa aking listahan ng mga dapat kong gawin. Suntok sa buwan ang plano kong ito dahil walang kasiguraduhan kung nandoon pa rin siya sa lugar kung saan ko ito huling nakita. Hanggat maaari ay ayaw ko muna ipaalam sa kahit na sino ang bala kong ito. Halos madilim na makarating ako sa aking pupuntahan. Sinalubong ako ng parehong madre na sumalubong sa amin noon ni Sandro nang una kaming pumunta rito. Oh iha, nagagalak ako makita ka dito. Masiglang bati ng madre sa akin. Magandang gabi po, sister. Itatanong ko lang po sana kung dito pa rin tumutuloy si Caitlin. Ay, oo. Halika sa loob at sasamahan kita sa kanya. Medyo may ginagawa lang at malapit na kasi ang anniversary ng aming munting retirement home. Buti na nga rin at napadaan ka. Gustong gusto namin magpasalamat sa iyo ng kaibigan mo dahil napakalaki ng inambag niya sa aming retirement home. Kaya naipayos namin ang karamihan sa mga sira dito. Tuloy-tuloy nitong kwento habang naglalakad kami papasok ng gusali. Po? Naguguluhan kong tanong. Nag-donate ng malaking halaga sa Sandro dito ilang araw matapos niyong dumalaw. Ang sabi niya ay nasa bakasyon ka daw kaya hindi ka na nakasama para ipaabot ang tulong. Malaking bagay sa amin ang tulong niyong dalawa. Malawak ang ngiting tura ng madre. Nakarating kami sa recreational area kung saan nandoon ang mga matatanda at naglilibang. Caitlin anak,
May bisita ka. Untag nito kay Caitlin. Mabilis naman itong lumingon sa aming gawi. Ngunit ang ikinagulat ko ay ang biglaan niyang pagtakbo at mahigpit na pagyakap sa akin. Heidi, mabutit na padalaw ka. Nagagalak nitong bati sa akin. Bagi ako naguguluhan sa mainit niyang pagtanggap sa akin. Malayo-malayo sa una namin pagkikita. Ang sabi ni Sandro ay umalis ka raw para magbakasyon. Kailan ka pa nakabalik? Kumusta ka na? Malawak ang ngiting sunod-sunod nitong tanong. Ayos lang naman ako. Nautal kong tugon habang pilit na nakangiti. Hindi ko pa lubusang naiintindihan kung bakit ganoon na lamang ang init ng pagbungad niya sa akin. Can we talk privately? Lakas loob kong tanong sa kanya. Oo naman, pero okay lang ba kung maya-maya na? Oras na kasi ng pagtulog kaya kailangan ko pang alalayan ng matatanda. Pabalik sa mga kama nila. Paliwanag nito. Of course, take your time. Maagap kong tugon. Lumingon ako sa mga matatandang nasa recreational area at mukhang matatagalan pa bago matapos si Caitlin sa pag-aasikaso sa kanila. Kaya naman tila may kung anong nagtulak sa akin upang mag-alok ng tulong. Do you need my help? Tanong ko. Hindi na. Nakakahiya naman sa'yo. Kaya ko naman to. Sanay na ako. Wika nito. No, it's alright. I can help. Just tell me what to do. Tell me what you need me to do. Giit ko. Sige, ikaw ang bahala. Nag-aalinlangan itong tugon. Dali-dali ko itong tinulungan sa pag-aasikaso sa mga matatanda. Hindi ko inaasahang mag-enjoy ako sa pagtulong kay Caitlin. Kahit papaano ay saglit ko nakalimutan ang bigat ng dahilan ng pagpunta ko dito. Malalim na ang gabi nang tuluyang matapos ang lahat ng gagawin ni Caitlin sa retirement home. I can't imagine doing these things every day. Ngayon pa nga lang ay pagod na ako. Paano pa kaya kung araw-araw ko itong gagawin? Hindi ka ba napapagod dito? Hindi ko naiwasang itanong sa kanya. Nakakapagod. Ngumiti at lumingon dito sa akin. Pero masaya. Kapag nakikita ko maayos ang lagay ng mga matatanda dito, pakiramdam ko nawawala lahat ng pagod ko. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maaawa sa kalagayan ni Caitlin ngayon. It makes me curious even more on what drove her into doing these things and staying here instead of living with Sandro. Gusto mo muna magkape? Alok nito. Halika, ipagtitimpla kita para naman may iniinom tayo habang nag-uusap. Sa hilat tsaka sinamukha mo, parang sobrang seryoso nang sasabihin mo. Natatawan po na nito. Napangiti na lamang ako bilang tugon dahil natumbok niya agad ang aking punto sa pagpunta rito. Saglit na nagtungo si Caitlin sa kusina upang magtimpla ng kape. Ilang minuto lamang ang nakalipas ay lumabas itong muli mula doon na may bitbit na 2 tasa. Mabilis ko namang kinuha mula sa kanyang kamay ang 1 tasa upang hindi ito mahirapan. Nagpatiuna na itong maglakad patungo sa lamesa na nasa ilalim ng malaking puno na malapit sa tabing dagat. Napapikit ako nang tumama sa aking muka ang malamig na simoy ng hangin. Napakapayapa ng lugar na iyon na talaga namang nakakagaan ng dibdib. Nang maupo si Caitlin sa upuan ay agad akong umupo sa katapat nito. Ilang minuto rin kaming nanatiling tahimik habang sumisimsim ng mainit na kape. Ilang minuto pa ang nakalipas bago tuluyang basagin ni Caitlin ang katahimikan. Kumusta ka na, Heidi? Mabuti naman. Ikaw, kumusta ka? Ganting tanong ko. Ayos lang naman. Mababait ang mga madre dito sa retirement home. Kahit ang mga matatandang nandito ay mababait din. May ilan lang talagang medyo masungit kapag sinusumpong. Natatawang kwento nito. Muling nabalot ng katahimikan na pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung paanong sisimulan ang aming pag-uusap tungkol sa bagay na gumugulo sa aking isipan. Tanging hampas ng alon ng maririnig sa aming paligid. Nakailang ulit akong bumuntong hininga habang nakatitig sa aking tasa. Siguro nagtataka ka kung bakit ako umalis sa poder ni Sandro, hindi ba? Turo nito. Bagya pa ako nagulat dahil nagawa nitong bigkasin ng tanong na bumubulabog sa akin. Yes. May klikong sagot. May na itong tumawa. Kahit ako naman magtataka kung bakit ko yun ginawa. Gayong ako itong matapang na sumugod sa'yo para lang sabihin huwag mo kaming guluhin. Wika nito na tila ba inaalala ang nangyari noong nakaraang buwan. Exactly my thoughts. Wika ako sa kangumiti. Humugot muna ito ng isang malalim na hininga bago muling nagsalita. Nang magising ako nakasama si Sandro, labis ang pagtataka ko noon kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala niya sa akin gayong wala naman itong pakialam sa akin dati. At nang malaman ko ang nangyari mula sa kapatid ko, nakakita ko ng pagkakataon upang makasama si Sandro.
Tama ka, Heidi. Matagal na ako may pagtingin kay Sandro pero ni minsan, hindi niya ako binigyan ng pansin. Malungkot itong tumawa bago muling ipinagpatuloy ang kanyang sinasabi. Siguro nga'y naging sakim ako. Pakiramdam ko kasi sa mga oras na yun ay inagaw mo sa akin ang isang bagay na matagal ko nang pinapangarap. Pero ang totoo niyan, wala namang may gusto nang nangyari. Masyado ako nagpalamon sa galit ko kaya pakiramdam ko ay naagrabyado ko sa naging sitwasyon ko. Ngunit alam ko sa sarili ko na wala namang may gusto na nangyari. Kaya nga lang dahil siguro magulo pa rin ang isip ko ng mga oras na iyon, kaya sa'yo ko nabunton lahat ng frustrations ko. And for that, I wanted to apologize. No, wala kang dapat ihingi ng tawag sa akin, Caitlin. Ako may kasalanan sa'yo. Kung sana ay mas naging matalino ako sa mga desisyon ko, hindi ka sana nadamay. Malungkot itong umiti sa kainabot ang aking kamay bago marahan iyong pinisil. Heidi, hindi mo hawak ang mga nangyari. Kahit ako man ang nasa sitwasyon mo, baka piliin ko rin ipagpatuloy ang buhay ko gamit ang katawan ng iba. Wika nito. Akala mo'y namatay ako kasama ng katawan mo matapos ang pagsabog, kaya walang dapat sisihin sa mga nangyari. Kung yan ang gumugulo sa isip mo, gusto ko malaman mo na hindi kita sinisisi. Siguro'y nakatakda talagang mangyari ang mga iyon upang magturo sa atin ng leksyon. Pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit mo kailangang umalis at lumayo. Paano si Santi? Noong gabing pumunta si Sandro dito, ipinaluwanag ko sa kanya ang lahat. Nais ko din sana makausap ka noon, pero umalis ka, kaagad, kaya hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon. Humugot muna ito ng isang malalim na hininga bago muling nagsalita. Ang totoo niyan, si Santi ang dahilan kung bakit nagdesisyon akong umalis. Hindi ko maintindihan. Naguguluhang turan ko. Nang pinili ko maging makasarili, sinubukan ko maging mabuting ina kay Santi. Ngunit talaga yatang may ibang plano ang Panginoon. Simula na lumabas siya sa sinapupunan ko, ramdam kong may mali. Wala ko nararamdamang lukso ng dugo sa kanya. At sa palagay ko'y ganun din si Santi. Paano nangyari yun? Sa tingin mo ba ay napalitan si Santi sa ospital? Malalim ang pagkakakunot ng aking noo. Naku, hindi. Sigurado akong si Santi ang batang inuluwal ko. Natatawang turan nito. Pero ramdam kong walang koneksyon sa aming dalawa. Kahit sa pagpapadede o hindi kaya sa pagkarga ay nararamdaman kong ayaw niya sa akin. Tumatahan lamang siya sa tuwing kinakarga siya ni Sandro. Humihinahon lang siya kapag si Sandro ay nagpapainom sa kanya ng gatas. Paliwanag nito. Maybe it's postpartum. That's why you're feeling that way. I know a good doctor. Pwede ka niya matulungan. Ngumiti ito. Yan din ang sinabi ko nung una. Pero mas lalong tumibay ang kutob ko nang makita ko kung gaano kalumanay at kakomportable si Santi sa mga bisig mo. What? Paano? Palagi ako nakasubaybay kay Santi. Gusto ko masigurong ayos lang siya. Kahit naman wala akong nararamdaman kahit ano para sa kanya, sa akin pa din siya nanggaling kaya hindi ko maaalis sa akin dibdib ang pag-aalala. Saan nito? Kaya nang makita ko kung paano mo alagaan si Santi, kahit saglit mo palang itong nakakasama, naging panatag na ako nasa mabuting kamay siya. Muli niyang pinisil ang aking palad, saka ipinatong ang isa pa niyang kamay doon. Alam kong imposible pero naniniwala ako nararamdaman ni Santi na hindi ako ang kanyang ina. What? But how? I don't understand. That's impossible. Ikaw na din ang nagsabi na ikaw ang nagluwal sa kanya. Kaya paanong, sa kabila ng mga nangyari sa atin, ngayon pa ba naman tayo maniniwalang imposible mangyari yun? Mahina itong tumawa. Genetically, yes. Santi is my child. Pero nararamdaman kong alam ni Santi ang katotohanan kahit wala pa itong muwang. Nanatili akong tahimik. Hindi ko magawang magsalita. Naguguluhan pa rin ako sa lahat ng mga sinasabi nito. Hindi ko alam kung anong gusto mong marinig mula sa akin, kaya nagpunta ka rito. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na wala kang dapat alalahanin. Masaya na ako kung nasan ako ngayon. Maayos ang lagay ng pamilya ko dahil sa tulong ni Sandro. At sigurado na rin ako sa kinabukasan ni Carla dahil nangako si Sandro na ito ang sasagot sa pag-aaral niya. Wala kang kasalanan. Huwag mong parusahan ang sarili mo. Turan pa nito. I'm glad that you're happy now. Kahit papano'y gumaan na rin ang loob ko. Parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Nakangiting turan ko. You also deserve to be happy, Heidi. Especially Sandro. Nasaksihan ko ang naging sakripisyo niya para kay Santi at walang duda na magiging mabuting ama siya. Pero nakita ko rin kung paano siya nasaktan nang mas pinili mong iwan siya.
Saksi ako sa uri ng pagmamahal na meron siya para sa'yo. Kahit nang pumunta siya dito at sabihing may nararamdaman siya para sa akin, alam kong walang katotohanan yun. Nabubulag lang siya sa pangako niya sa'yo na bubuuin niya ang pamilya namin. Hanggang sa huli, lahat ng ginagawa niya ay para sa'yo. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag pero kahit kailan, hindi ko siya nakitang masaya sa piling ko. Siguro ay paminsan-minsan siyang ngumingiti kapag karga niya sa Santi. Pero madalas ko nakikita ang lungkot sa kanyang mga mata. At kung meron man taong makapagbibigay ng kaligayahan sa kanya, hindi ako yun, Heidi. Alam natin parehas na ikaw yun at wala nang iba. Siguro, kung meron akong hihilingin sa'yo, yun ay ang ipangako mo na gagawin mo lahat para maging masaya kayo. Sapat na sa akin yun upang maging mas panatag ang pananatili ko rito. Habang pinakikinggan ko ang kanyang sinasabi ay patuloy ang pag-agos ng luha sa aking pisngi. Nag-uumapo sa sari-saring emosyon ng aking puso. Nababalot na magkahalong tuwa at lungkot ang aking dibdib. Wala akong ibang nagawa kung hindi tumayo at yakapin ito ng mahigpit. Salamat. Salamat, Caitlin. Wika ko sa pagitan ng aking paghikbi. Dahil sa kanyang mga sinabi ay mas naging maluwag para sa akin ang aking naging desisyon. Shh! Wala kang dapat ipagpasalamat. You and Sandro deserves to be happy. Parehas kayong mabuting tao at kung meron mang mas karapat-dapat na maging masaya sa atin, kayo yun. Masaya akong ikaw ang kikilalaning ina ni Santi. Marahan akong bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Saglit kong pinunasan ang aking mga luha bago nagsalita. But Santi also deserves to know you as his mother. The fact that you tried to give what you think is best for him is enough to say that you're a great mom. E di dalawa na lang tayong nanay. Pabirong tura nito na agad niyang sinundan ng isang mahinang tawa. Ilang minuto pa kaming nanatili doon at masayang nagkwentuhan. What was that? What happened? Tanong ni Sandro sa akin matapos kong ibalibag ang binto. Sa halip na sumagot ay malalaki ang mga hakbang akong lumapit sa kanya. Bakas naman ang pagtataka sa kanyang mukha. Nagulat pa ito nang bigla kong kumandong sa kanyang binti. Ipinatong ko sa ibabaw ng conference table ang dalaga kong purse. Oh, what's wrong? Takang tanong nito. Last talk or kissing? Wika ko saka mabilis na sinunggaban ng kanyang mga labi. Hindi rin nagtagal ay naramdaman ko na ang paghapit ng kanyang mga braso sa aking bewang, papalapit sa kanya. Ang isa niyang kamay ay nagtungo sa aking batok upang mas mahalikan ako ng mabuti. I could feel the growing bulge in between his legs against my center. I purposely teased him by grinding my hips against it, which quickly earned a loud growl from him. Whatever it is that you did on your vacation, do it often. Tura nito habang habol niya ang kanyang hininga matapos maghiwalay ng aming mga labi. Maya-maya ay naramdaman ko na may paparating sa kanyang opisina kaya agad ay tumigil kami. What the hell? Inis nitong bulyaw habang mariin ang pagkakakunot ng kanyang noo. Sir? Agad namang naintindihan ni Sandro ang nangyari nang mapalingon nito sa gawin ng pintuan. Nasa may pintuan pa ang babae kaya naman hindi nito kita ang nakabukas na pantalon ni Sandro. Akmang lalapit ito ngunit maagap naman niya itong pinigilan. Stop right there. Wala na bang marunong kumatok sa opisinang ito? Inis niyang saad. I'm sorry sir. Ang sabi po kasi ni Susie, what do you want? Mataas ang tinig nitong putol sa ano pa man sasabihin ng babae. Hindi ko naman maiwasang maawa sa babae dahil dito na ibunto ni Sandro ang galit dahil sa pagkabitin. But at the same time, I can't help but smile. Lalo na't kitang-kita ko kung paanong malukot ang kanyang mukha dahil sa nangyari. Halos manginig sa takot ang babae dahil sa biglaang pagtataas ng boses ni Sandro. Naawa naman ako dito kaya ako na ang lumapit upang alamin ang kailangan nito. I'll take this. Wika ko sa kakinuhang hawak nitong papeles. Thank you ma'am. Saad nito bago nagmamadaling lumabas ng conference room. Umaling akong muli kay Sandro na nanatiling nakasimangot. What? Inis nitong saad na mapansin niya ang ginawa kong pagtitig. I'm not your enemy, Mr. Grumpy. Pabirong turan ko dito habang nakataas ang aking dalawang kamay. You may not be my enemy but you're responsible for this. Tukoy nito sa bukol sa pagitan ng kanyang mga hita. Am I? Pigil ang iting turan ko. Pinaningkitan niya ako ng tingin. Bagya pa ako nagtaka nang bigla na lamang magbago ang itsura nito.
Wala na ang pagkakakunot ng kanyang noo. Bagkus napalitan na iyon ng isang nakakalokong ngiti. Napataas ang aking kilay nang tumayo ito at inayos ang kanyang pantalon. Nakakunot ang aking noo habang hinihintay ang susunod nitong hakbang. Nagulat pa ako nang bigla na lamang niyang hablutin ang aking braso at mabilis na hinila papalabas ng conference room. Dali-dali ko namang iniabot ang aking purse na ipinatong ko sa lamesa kanina. Wait, where are we going? Pabulong kong tanong dito. Somewhere private. Tugon ito na hindi man lang nag-abalang lingunin ako. Dumiretso kami sa loob ng kanyang opisina. Mabilis nitong inilak ang pinto. Matapos namin makapasok doon, noon ko lamang naalala na meron nga pala itong sariling kwarto sa loob ng kanyang opisina. Ngunit nasa kalagitnaan kami ng pagpasok sa kanyang kwartong tulugan nang mapalingon ito sa kanyang lamesa. Saglit itong lumingon sa akin. Nalaki ang aking mga mata nang ngumisi ito. Hindi pa man ito nagsasalita ay alam ko na agad ang tumatakbo sa kanyang isip. No, don't tell me. Why not? We're about to do it in the conference room if no one interrupted us. Katwiran nito. Bago pa man ako muling nakasagot, ay mabilis na niya akong hinila papalapit sa kanyang lamesa. Napapitlag pa ako nang bigla niya akong hawakan sa aking bewang at walang babalang iniupo sa ibabaw ng kanyang lamesa. Habang magkaisa ang aming mga katawan, ay tila pinagsusumpong din ito ang aming mga puso. Mga pusong maraming pinagdaan ng sakit, ngunit ngayon ay malaya ng hayaan ang sarili na yumabong ang pag-ibig na siyang nagbubuklod sa amin dalawa. Ang pagniniig na ito ay tunay ngang espesyal dahil ito ang hudyat ng simula ng aming buhay na magkasama. Kasabay ng aming ungol at pagsamo, hindi nagtagal ay sabay naming naabot ang kaluwalhatian at rurok ng aming kaligayahan. I love you. Bulong ni Sandro sa pagitan ng paghabol niya sa kanyang hininga. God, I miss you so much. Mariin itong saad bago muling nilapatan ng isang mapusok na halik ang aking mga labi. You have no idea how hard I tried not to follow you. God knows how many times I stopped myself from running back to you and begged you to take me back. But now, I understand what they mean when they say that great things comes to those who wait. And boy, this is all worth it. Nakangiting tura nito habang nanatili itong nasa ibabaw ko. Mahina akong natawa matapos marinig ang kanyang sinabi. Tuluyan ang nawala ang init ng aming pagnanasa kaya naman bumalik na rin ako sa aking ulirat. Marahan ko itong itunulak upang makatayo ako. Agad naman niya yung nakuha kaya marahan itong tumayo at inalalayan akong bumaba mula sa lamesa. Inabutan pa niya ako ng wipes upang linisin ang aking sarili. Always prepared ha? Nakataas ang isang kilay kunturan dito. A man can dream, Heidi. Tugon nito. Mas lalong tumaas ang aking kilay bago pinagkrus ang aking mga braso sa harap ng aking dibdib. Nanlaki ang mga mata nito nang mapagtanto niyan dahilan ng pagtaas ng aking kilay. I was talking about you. You silly. Mariin itong tanggi. I never had any relationship with anyone the moment I had you. So stop looking at me like that. Dagdag pa nito. You better me, Mr. Samonte, or I'll cut that little friend of yours. Banta ko. Ngumisi ito bago nagsalita. Lil? Should we check it again? Matalim ko itong inirapan saka naiiling, saka hinanap ang purse kong bitbit kanina. Namataan ko iyon sa ilalim ng lamesa. Marahil ay nabitawan ko iyon kanina nang walang babala akong isampa ni Sandro sa ibabaw ng lamesa. Mabilis kong pinulot iyon at kinuha ang isang maliit na kahon mula sa loob nito. Here. Turan ko sabay abot ng kahon kay Sandro. Kitang-kita ko kung paanong tila tinakasan ng kulay ang kanyang mukha. Bakas ang takot sa kanyang mga mata habang nagpapalipat-lipat ito ng tingin sa akin at sa kahon ng singsing na hawak ko. Are you saying no? Malungkot nitong tanong. Was that goodbye sex? Kumunot ang aking noo at saglit na naguluhan. What are you talking about? Natatawa kong saad. Get it and ask me again. Nagdadalawang isip ay itong abutin kaya naman ako na ang lumapit at saka inilagay iyon sa kanyang palad. Ask me again, just like the first time. Wika ko. Saglit itong tumitig sa kahon na nasa kanyang kamay bago humugot ng isang malalim na hininga. Pagkatapos noon ay agad itong lumuhod sa aking harapan at binuksan ang kahon ng singsing. Heidi Pineda, will you please marry me?
Tila may halong pagsusumamo ang bawat niyang salita. Matamis akong ngumiti sa kainilahad ang aking kamay upang isuot niya sa akin ang singsing. Yes, Sandro, with all my heart. Dali-dali niyang isinuot ang singsing sa akin daliri at mabilis na tumayo upang yakapin ako ng mahigpit. Walang pagsidlan ang galak sa aming mga puso. Ngayon ang simula ng panghabang buhay naming pagsasama. I love you, Heidi. I can't wait to spend the rest of my life with you. I love you more, Sandro. And I can't wait to build a family with you and Santi. Marami man kaming sakit na pinagdaanan. Ang mahalaga, sa huli, ang mga pusong tunay na nagmamahal pa rin ang mamamayagpag hanggang huli. Hindi ito ang wakas, bagkus ito ang simula ng mas marami pang pagsubok na aming susuungin sa buhay namin magkasama. Ngunit ang pinaka-importante sa lahat, haharapin namin iyon ng magkasama.